Next naman is growing seedlings. Meron tayong dalawang choice sa pag-grow ng seedlings. Una is transplanted, pangalawa is direct sowing. Sa transplanted, yung pinapatubo natin yung seedlings hanggang lumaki siya ng nasa 2 to 3 leaves up to 15 days. And then tinatransplant natin sa system pag lumalaki na. Direct sowing naman kapag tinanim natin siya sa pots, tapos doon na siya lalaki hanggang sa ma-harvest. So yun po yung direct sowing. Sa pag-grow naman ng seedlings kapag transplanted, of course, i-prepare mo yung materials mo i-gather. And then prepare your seedling tray and fill with well-prepared media. So this is very important. Dito na papasok yung importance ng tamang media preparation, yung buffering at sterilization. Kasi kapag hindi nyo na-prepare na maayos, mahal yung buto, tinanim mo sa contaminated, malay mo may pythium doon o may mga fungus, sayang yung seedlings. And pagka na-prepare na yung tray with media, isow lang yung seeds. Huwag masyadong malalim, nasa around twice the size of the seeds. Pero once yan, pwede na yan. Huwag nyo lang i-press para hindi siya matigas. Tabunan nyo lang para hindi makapasok ng sunlight, maging dark sa ilalim. And para hindi siya madaling matuyo kapag mainit, no? Tabunan nyo na maayos para hindi siya hindi siya mabilis matuyuan. Yan po. Sow the seeds and then watering. Basain nyo lang ng bahagya. And then covering the pots, pwede mo siyang i-cover. Kakabiran mo siya para hindi madaling matuyo yung media. Kumbaga magiging siya parang dome para ma-incubate siya. Hindi makakalabas ng mabilis yung moisture. And mas maganda kung medyo madilim. Ayan po. Ilagay nyo sa madilim or tapos kabiran nyo. And then, i-check nyo palagi kasi may mga seeds na madaling mag-germinate. May mga seeds na matagal, 2 to 3 days, 4 days. Meron ding mga magagandang seeds na 1 day pa lang lalabas na yan. Depende po yan sa mabibilan nyo. And then, pagka lumabas na, of course, ilagay nyo sa araw. Paarawan nyo ng sakto. Kasi kapag nilagay nyo sa lilim, posibleng mag-leggy yan. Hahaba yung stem niya and mahirapan na siya makarecover. So, dapat ilagay nyo agad sa araw pero hindi mainit. I-expose nyo sa sunlight but hindi sa heat. Kasi lagi nating confuse tayo dyan sa dalawa eh. Yung sunlight tsaka yung heat. So, magkaiba po yan kaso magkasama sila. Kaya, i-expose mo sa sunlight pero i-remove mo yung heat. So, pwede mong lagyan ng shading para hindi masyadong mainit. Para hindi madaling matuyo at saka ma-dehydrate yung ating seedlings. So, ganun po. And then, fertilization naman sa pag-aabono. Kapag maliit na yung seedlings, nasa pa lang, example, 6 days, lumabas na yung cotyledon, maganda na, 5 to 6 days. Maglagay kayo ng abono, pag maliit pa is 50% lang. Example, 1 ml per liter yung fall strength. So pagka seedlings pa, pag maliit pa is 50% lang. Ibig sabihin, 0.5 ml lang per liter, kalahati lang. Kumbaga yung tapang niya is kalahati lang kaysa doon sa full grown kasi may mga halaman kasi na sensitive, so madaling masunog sa abono. Kaya dapat half strength lang yung gagamitin niyo.